Point is, Congressman, ano po, kung may nakita kayo na pagkakamali dito nung kontratista, binayaran na, hindi pa nagagamit, tapos popondohan pa ng dagdag to repair a non-performing pumping station. So talagang dapat binatikos mo yung kontraktor, ikaw congressman. No, na ito, you are referred to one of three speaker wannabes. So, did you aspire to be the House Speaker at all? Alam mo, wala talagang planong gano'n, no? I've been telling everybody that I have never made steps or any move to seek that position. Siguro nagkataon lang dahil nakita nila na hindi ako pabor sa mga ginagawa ng previous administration ng 19 Congress. Depende yan kung anong magiging mga motions na lalabas bukas sa plenaryo. Kung merong mag-motion na desisyonan na, then pagbutuhan. Depende yan kung anong mangyari. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating video. Ayan na nga po. Ito na ang magandang usapin ngayon. At pinagsusumiti na ng paliwanag itong tatlong nakikita nyo sa ating monitor. Sila ho ay binabaan ng Supreme Court na kailangan nilang magpaliwanag. Bakit? Bakit? Siyempre, sila ho yung mga bumabatikos sa Korte Suprema. Alam nyo, nakakawindang ito. Ano kaya ang mangyayari at ano ang lagay dahil kayo ay merong hindi magandang ang tawag doon, magandang batikos sa kataas-taasang Korte Suprema. Ano ngayon? Di ba? Problema yung ginawa nyo eh. Hindi nyo nire-respeto kung ano ang mga dapat respetuhin. Ikaw, nadisbar ka. Tapos ito, naku po, ewan ko kung ano mangyayari dito. Ano balita ngayon? Hindi ba kailangan o kailangan? Kailangan. Kung pwede mag-sorry kayo. Pero hanggang doon na lang ba yun? Di ba? Ayan ang mga dapat pag-usapan ngayon. At eto pa, ano ba sabi rito? Ano ba sabi rito? Oy, naku, 67 na kontraktor. Nasa kamera. Anak ng bugi mga kasama. Paano uunlad ng bansa kung puro durobo ang mababalitaan mo na nandyan? Kaya naman pala siguro gustong-gustong makaupo sa pwesto, sasamsamin nila ang kaba ng bayan. Ang hirap ano. At Senador Bato, Duterte Black, yan ang pag-uusapan natin. Ngayong araw ho ang pagboboto, ngayong araw yung botohan kung matutuloy pa ang impeachment ni BP Sara o tuluyan ang mababasura ng mga magagaling na senador. Pero wag na nating asahan dyan yung 5. Sino ba yan? Si Virus, si Toto Sen, si Bumbum, sino pa? 5 yan eh. 5 sila. Sila yung may kagustuhan at na ma-impeach si BP Sara. Pero abangan natin yan. Yan ang bibigyan natin ng magandang reaction. Simulan na natin dito. Ano ba? Korte pumalag kay Romualdez? Bakit? Dapat kapalag-palag naman dapat. Huwag mong hahawakan sa leeg. At siya nga pala umabot na ho tayo ng 299,443. Dagdagan pa natin yan. Magti-300,000 na po tayo. Pero ito, simulan na natin. Maraming salamat po sa mga subscribers natin. At may nagpapa-shoutout eh. Buti na na-screenshot ko. Shoutout nga pala kay Romeo in Greece. Araw-araw siyang nanunood. Shoutout sa iyo, sir, ng bonggang-bongga. At tutok lang kayo. Baka mag-comment lang kayo. At ngayon ay mag-shoutout na tayo everyday. Maraming salamat po sa inyong panonood. At dagdagan pa natin, paabutin natin ng 1 million subscribers. Solid natin ang ating channel. Ito na. Ano meron? Nako po, ito na kayo. Korte Suprema, pumalag na kay Romualdez.
yung magpa-file ka ng motion for reconsideration pero aawagin mo yung mga taong magde-decide. Oh. Parang may mali. Lalo pat sa tatlong sangay ng pamahalaan, ang hudikatura lamang ang walang ni isang nahalal o opisyal. Ito rin ang tanging sangay na talagang nangangailangan ng talino at kadalubhasaan. Imaginin mo nga naman daw, ang qualifications para sa Supreme Court Justice. Kailangan ikaw ay 4 years bachelor's degree, 4 years of law school, nakapasa ka sa bar exam, 15 years of being a judge or practice of law. Kita nyo, ang haba ng kanilang experience. Kailangan mayroon pang ganong qualification para marating yung marating itong pwesto na to, tapos ikaw babatikusin mo, balulong. Wow naman. Ibang klase ka rin, ha? Kung mga tirada mo, tirang pasok noon, ngayon hindi na pwede yan. Hindi na dahil ang taong bayan na ang mismong sumisilip sa mga galawan nyo. Bakit kayo natatakot? Dahil andyan na yung Blue Ribbon Committee na pinangahawakan ni Senador Marcoleta. Ano mangyayari? Ay sisilipin na yung mga galaw nyo na hindi karapat-dapat at galaw nyo na dukot dito, dukot doon. Lagay dito, lagay doon. Wala namang proyekto na gaganap. Diba? Totoo sa totoo. Abangan nyo. Kumikilos na ang mga senador para bususiin. Nagkaroon na nga na investigasyon Diba? Nagkakaroon na. Tuloy-tuloy na yan. Sa tulong ng mga senador. At magagaling na senador hindi yung mga nagpapanggap lang. Ilan sila dyan? 5 silang nagpapanggap. Puro batikos dito, batikos doon. Ang lagi lang nilang iniisip, batikusin si BP Sara. Ayun na nga. Alam niyo nangyari nakaraan, di ba? Itong si Boy Dagat. Wow, Dagat. Di ba? Gusto niya raw ituloy yung impeachment ni BP Sara. At sinigundahan nitong si Bumbum. Sinigundahan. Nagpahayag kahapon. Kung hindi nyo napanood yung upload natin kagabi, panoorin nyo. Sinigundahan. Gustong-gusto. Ma-impeach si BP Sara. Kasalukuyan, nagyabang pa ang mama. Ngayon daw magkakaroon ng botohan. Tama siya. Pero ang problema, lilima lang sila. Lilima lang sila. Pero hindi pa natin sure yan, mga kasama. Abangan natin mamaya kung sino-sino ang boboto para matuloy at hindi matuloy ang impeachment ni BP Sara. Tapos, sasabihan ka lang ng isang kongresista na mali ang inyong naging paghatol sa isang desisyon. Kaya nga sa tila pambabastos at hindi paggalang ni Martin Romualdez sa naging desisyon ng Korte Suprema, siguradong may kalalagyan siya. There's a strong chance the motion for reconsideration will be denied and thrown out. You do not threaten Supreme Court justices and you do not accuse them of siding with politics. Actually, nagdesisyon na ata dito yung Korte Suprema Parang yung motion nila parang wala na ata nangyari. Hindi ko lang mahanap yung video. Parang meron na atang gano'n na Supreme Court ay nagbaba na rin ng desisyon na yung motion nito nila Balulong at ng mga Bakulaw wala na, tapos na. At kinatigan na ng Korte Suprema at nagdesisyon na itong Korte Suprema. Di ba? Pero abangan natin abangan pa rin natin. Hindi ko lang makita pero meron ako napanood na gano'n na nga, tapos na. Di ba? Ito pa. 3 bugok pinananagot ng Supreme Court. Nako, ito sino itong 3 bugok na to. Ayan pala yung yung pinakita ko kanina. Ay pasok natin ito. Sigurado mananagot kayo. Sila ba ito? Sabi rito, iba ito. Ibang usapin naman ito. Ito si Saba Queen, ito si Boy Iskandalo sa Manila, at isa yung Joklok. Ano maganda pang? Boklok? Joklok? Ay, pasok natin to. Sa gitna ng maiinit na kaganapan sa larangan ng politika, isang makasaysayang desisyon ang inilabas ng Korte Suprema nitong ika-25 ng Hulyo taong 2025 na mariing tumutuligsa sa mga hakbang na may halong pamumulitika. Sa isang unanimous o nagkakaisang boto ng 13 na mahistrado, idineklarang labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte.
Ayon sa korte, nilabag ng reklamong ito ang itinakdang one impeachment per year rule sa ilalim ng Article 6, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution. Hindi umano ito simpleng teknikalidad, Yan. kundi isang malinaw na paalala na ang batas ay hindi maaaring baluktutin kahit pa may matitinding paratang, tulad ng korupsyon at maling paggamit ng pondo, kung ang layunin ay politikal na paninira. Nako, ayan na. Ayon kay Professor Ana Malindogoy, hindi ito pag-absuelto kay Duterte, kundi isang malinaw na babala na ang impeachment ay dapat isagawa sa tamang paraan. Aniya, pinili ng Korte Suprema ang saligang batas kaysa sa political spectacle, at ito'y isang bihirang anyo ng lakas ng loob sa panahon kung kailan ang batas ay kadalasang naabuso para sa pansariling interes. Dagdag pa niya, ang desisyon ay isang uri ng procedural rebuke o pagtutuwid sa proseso. Bumalik kayo kapag maayos ang proseso at sumunod sa batas. Tama. Sa ganitong paraan, pinangangalagaan ng korte ang balanse ng kapangyarihan at ipinapaalala sa mga mambabatas at hindi pwedeng gamitin ang impeachment bilang sandata ng paghihiganti. Nasupalpal. Kasi yun ang nakikita ng taong bayan at yun ang nakikita ng Supreme Court. Dito, bakit sinisingle out nyo lang si VP Sara patungkol sa confidential fund? Totoo, di ba? At bakit laging VP Sara at Duterte ang laman ng mga balita at social media? Meron ba kayong gusto? Ang dami nyo naghahangad maging Pangulo. Pero ang mga tirada nyo, puro sa Duterte. Wala kayong tinitirang pula, wala kayong tinitirang dilaw, wala kayong tinitirang pink. Ang kulay na tinitira yung lahat, kulay green. Kasi takot na takot kayo magpresidente si VP Sara. Pag yan ay nagkatotoo sa 2028, sigurado. Tas-tas lahat ng mga pangarap ng mga Dorobo. Wala kayong kakaunin kahit 5. Yung karir nyo, wala yan. Kaya doon sa mabubuti, may balita rito eh. Magaling sa magaling yung mga kaalyado ni Balulong, lumipat na. Oo. Totoo yan, Kuya Goods. Oo, 3 magagaling na maestrado o kongresista na nakadikit dito kay Balulong noon, 19 Congress, tumiwalag na. Paano mo nasabi, Kuya Goods? Andito. Nasa video. Pasok. Si Congressman Albi Benitez mula po sa Bacolod City Lone District ng Bacolod. Magandang umaga po, Kong Albi, and welcome sa ASPN. Magandang umaga, Pat P. At saka kay Ali, magandang umaga sa inyo. Alam mo, linawin ko lang. Hindi ako pwede hindi. Okay, ito po. Ang una natin, nagulat lamang ako sa research, Kong, no, na ito, you are referred to one of 3 speaker wannabes. So, did you aspire to be the House Speaker at all? Alam mo, wala talagang planong gano'n, no? I've been telling everybody that I have never made steps or any move to seek that position. Siguro nagkataon lang dahil nakita nila na hindi ako pabor sa mga ginagawa ng previous administration, ng 19th Congress. Kaya siguro inaisip nila na tatakbo ako Speaker. So, Kong, ito, do I follow-up question to that? Kasi, aside from your name, one of your name was floated as a possible speaker, yung kasamahan mo rin dito po sa Kumalas, no, yung hindi bumoto po kay Speaker Martin Romualdez, si Kong Toby Tiangco at saka si Kong Duke Frasco, na pareho rin, yung mga pangalan rin po nila ay lumitaw, no, bilang mga pwedeng mga posibilidad na maging Senate Speaker of the House. Is it a coincidence na kayong tatlo rin ang nagsama-sama para mag-form ng minority block? Siguro, una-una hindi kami... Natapos na. Nako. Yan, sorry nabitin tayo sa video may kalaban na si Balulong. For sure dito, sila yung mga minority. So, ibig sabihin, sila yung against dito sa mga plano ni Balulong. Madami ang majority. Madami. Pero pag nakitaan pa rin yan at alam nilang meron ng pumapalag, maglilipatan na yan. Kampi-kampihan na yan. Numbers gaming nga, ika nga. Totoo naman. Totoo lahat yan. Kaya, wag na magpatumpik-tumpik. Dahil kung kayo ay may plano, may mga plano kayo,
umalis dyan sa partido ni Balulong, kayong mga nasa kamara, gawin nyo na. Total, ayan na, nagsimula na yung tatlong magaling. Tatlong kaalyado dati ni Balulong, magagaling, hindi pala magagaling. Oo, ngayon palang gagaling kasi lilipat na. Oo. So, sa usapin naman na kay BP Sara, mamaya ho, ito mayroong interview si Senador Bato, sa Duterte's Block. 7 sila eh. Ngayon, may usapin na si Senador Marcoleta. Usapin pa lang ito malalaman natin ang kanyang stand dito. So hindi daw siya parte di umano ng Duterte's Block. Although siya ay partido ng PDP. 'Di ba? Partido siya ng PDP, inadapt siya ng PDP, tama? So ngayon, nagpa-interview, malalaman natin kung ano yung sagot ni Senador Marcoleta. Pero ang stand ni Senador Marcoleta ay para sa Duterte. Bakit niya tinulungan si BP Sara kung hindi siya para sa Duterte? Pero, siyempre, alamin natin mamaya. Mamaya, sa Senado. Kung ano yung boto. Abangan natin agad dyan. Pasok. Pasok natin ito. Yan. Hindi nga ako. Hindi naman ako nagmamagaling-galingan. Kundi may mga punto lang rin tayo na ipapalabas. Yan. Hindi sa mga puntos na ilalabas nila. That would be a debate. Sumunod sa utos ng Supreme Court, ito ang giniit ni Senador Ronald Bato de la Rosa isang araw bago ang nakatakdang pagtalakay ng Senado sa nakahain sa kanilang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, nilinaw ng Davao Solon na bukas itong makinig sa mga argumento na bubuksan ng mga senador sa Senate plenary session bukas. Tumanggi rin itong tiyakin ang agarang paghahain ng mosyon para i-dismiss ang impeachment. Depende yan kung anong magiging mga motions na lalabas bukas sa plenaryo. Kung merong mag-motion na desisyonan na, then pagbutuhan. Depende yan kung anong mangyari. Sinagot naman ni Senador Bato de la Rosa ang mga panawagan na hintayin muna ang magiging desisyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema. I'm not over-eager to move for dismissal or what. Sa akin lang is makinig lang ako bukas kung ano mga motion na magkipaglabasan. I am ready to support the side na pinapaniwalaan ko na tama. And yung side na yan, sumunod sa order ng Supreme Court. Sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na handa na rin ito sa talakayan at botohan bukas at nananatili pa rin ang kanyang posisyon sa pagnanais na ituloy ang impeachment trial sa Vice Presidente. Naku. Nais mo rin pala? Buti na lang nalaman namin. Hindi ka pala kaisa. Akala namin kaisa ka. At umiisa ka na. Gusto mo rin pala ma-impeach si BP Sara. Bakit? Naghahanga din ata, mama. Yeah, tomorrow, expected now we will already make our decision on yes or no. I already have, and I already consulted with my brother, si Sen. Rafi. Pero I have my own decision also. After mabasa natin, ma-review lahat. Tomorrow. Dahil sa issue kaugnay ng motion for reconsideration ng House of Representatives, inaasahan ng nakababatang Tulfo sa Senado ang mainit na debate sa plenaryo bukas. Isa yun, definitely. Yun na napag-usapan. I believe it will, pero definitely, i-erase ng PDP block. Sasabihin nila no. Kasi pinagbigyan na namin kayo nung last week, sabi ninyo, pag-usapan is this week. So magkakaroon, I am expecting really a heated debate tomorrow between grupo nila Senator Bam and between ng PDP block. Sa isang text message, sinabi naman ni Senador Vicente Tito Soto III na nabasa na nito ang kopya ng SC ruling kaugnay ng impeachment at handa na rin ito sa pagtalakay dito bukas. Asher Kadapan Jr. UN. Yan ang mangyayari mamaya. Kaya tayo, bibigyan natin ng magandang views yan, pananaw, ika nga, at siyempre, bibigyan natin ng reaksyon. Ilan ang senador? 24. Ibilang mo na ito sa gusto ma-impeach si BP Sara. Boboto yan kasi nagbigay ng pronouncement. Siya, si Virus, si Kokoy, si Bombom, si Soto, 5 na sila. Sino pa? Sabihin natin si Villanueva, 6. Sabihin natin yung si isa pa, 7. So, meron pang 18.
Sabihin na natin, aalis pa si Subiri. 17 na lang ang boboto para hindi ma-impeach si BP Sara. Lamang pa rin. Lamang pa rin. So, wag lang magbabawas pa at wag lang madadagdagan. Baka, si Ligarda pala. Gusto pa lang, kasi alam mo niya naman, di ba? 16. Ipanalo natin ito, mga kasama. Ipag-pray nyo mamaya, ngayon pa lang, kung mapapanood nyo ito, ipag-pray nyo na itong utak ng mga senador na gusto ma-impeach si BP Sara ay haluan ng katinuan, buhusan ng katinuan na pag-iisip para hindi na matuloy at nasa isip nila na hindi sila boboto para ma-impeach si BP Sara. Dapat ganun ang lagi. Pag-pray nyo. Dito natin malalaman kung sino ang mga talamak na dorobo talaga. Nasa kamera eh. Sabi nino, 67 ang mambabatas kontraktor. Binulgar yan. Sino nagbulgar yan? Totoo. Bakit? Eto na ang laman ng balita. Stories daw na pinagmumulan ng korupsyon ay ang flood control project. Yan. Ito nga, bilang dito ang dredging project kung saan umaabot sa 50% ang kickback. Ang presyo ay 1 billion, 500 million ay wala, hindi makikita sa project. Mabuti pa nga ito, ginastos yung kalahati dyan. Ang tawag daw sa contractors. Contractors. Nako. Contractors. Congressman na, contractor pa eh. Alam mo dyan, sa mahabang panahon, ito di ba, bilang mga reporter, ang tagal na natin ito naririnig di ba? Ayan, diba? totoo ka. Oo, mga batang paslit pa tayo. Problema, mga ligasyon wala naman nagpapatunay. At saka wala naman naglalakas loob na magsalita ng ganito. Ang kagandahan nito, mismong ang presidente ng Pilipinas ang tumitindig at tumatayo. At kapag ang presidente ng Pilipinas ay talagang may isang salita, pag sinabi niya, magkakaroon ng 25 pesos per kilo na bigas. Nagkaroon after 3 years, di ba? Okay. Mahiya naman kayo. May mahihiya dyan after 3 years, di ba? Ang tagal naman nahiya. Ang iba na immune, hindi naman nahiya eh. Pakapalan na to. Sinigundahan ng Senador Lacson. Ito yung listahan natin. Meron tayo 67 minimum. Meron pang iba, hindi pa natin nababanggit. Grabe, no? Dami. Narinig ko sa interview, meron pa raw sa parang meron doon sa isang lugar na pinapunta ng kanyang mga tao. Totoo ba na meron ganitong project? Oo. Worth 200 million daw. Nakita? Nung pinunta, ito po, itong lugar, eksakto daw. Longitude tsaka latitude. Siyempre, specific yan. Doon yan, sa project proposal. Nalagyan ng 200 million worth na project. Pero wala doon sila nakita eh. Nako po. At ang matindi pa, Nelson, after how many months, nagkaroon ng panibagong proyekto, same place. Doon din, may budget din. Bagong budget. Another 200 million pesos. Yan ang... Pero wala din daw na itayo eh. Yan talaga yung racket, no? Yun ang racket na paulit-ulit na nangyayari. Kawawa ho ang mga mamamayan. Mabuti kami ni Jen, medyo nakakaalwan-alwan ng kaunti. Pero kayo po na nanonood sa amin, na alam naming walang-wala. Ayan, ako. Tayo po yan eh. Tayo po ang... bagamat sabihin natin na hindi naman namin inaasahan na yan, pero hindi ho eh. Dapat i-demand natin ito. Yon. Dapat. At dapat lang talaga yung mga contractor na yan, wag nyo nang iboto sa susunod. Kasi, anomalya dito, anomalya doon. Pansinin nyo sa lugar nyo, lalo na yung mga nasa syudad, kalapit lungsod ng Maynila, mga karatig lungsod. Pansinin nyo, merong mga part ng kalsada sa inyo, nakakapiraso lang ang sira. Pero, pag binungkal nila, halos kalahati ng kalsada wawasakin. Paano? Milyunan ho ang kontrata. Tapos pag nakita mo, ganun lang ang itsura. Diyos mio, Marimar. Masisira talaga ang pasensya mo sa mga... ito sa mga masisira ang pasensya mo. Diba? Bakit mo nasabi yan, Kuya Goods? Isa sa Maynila. Pinatamaan na ho. Yung baha, na binintang kay Tatay Digong, hindi naman pala si Tatay Digong at hindi sa Dolomite ang problema. Ang problema, pasok mo. Ang DPWH... Wait. Masyado kang nagmamadali. Ito, mapasok natin. Gumasta po ng 700 plus million sa proyektong hindi gumagana. So ang tanong natin, ano ba ito? Meron ba ditong malfeasance?
misfeasance, non-feasance. Meron ba pagkakamali yung contractor, DPWH, hindi ginawa ang kanilang tungkulin, kaya lugi ang taong bayan? Kasi po kaya yan ang tanong ko, kayo po naman magkaalyado ni Congressman Joel Chua na Committee Chairman po on Good Government and Public Accountability. Hindi po ba nung natunugan ninyo na may malfeasance dito at misfeasance, hindi ba karapat-dapat lang kung totoong gusto nyo maparusahan ng kontraktor, agad kayo naghain na resolution o na privilege speech para imbestigahan ng komite ni Congressman Chua? Yan. Meron po yan. Meron po kaming resolution para imbestigahan yan ng good government. Lahat po yan, dokumentado po lahat yan. Asan po resolution po ninyo? Hindi ko po hawak-hawak, pero pagpasok pa lang po ng July 1, pinasok ko na po yung resolution na yan to investigate. Okay, sige kung po. Bakit po, ganito po, Manong kung meron po kayong resolution, Congressman, kasi kayo po, nag-privilege speech kayo. I remember, kaya nga po nasimulan po yung investigasyon dito po kay VP Sara because you're holding people accountable, no? Kaya nga kami humahanga po sa inyo, nag-privilege speech kayo because you would like people to be accountable sa kanilang pagwawalda sa pera ng bayan, etc. So in this case po, kung naghain kayo ng resolution, pero nung ka nagkaroon ng investigasyon? Ganito po, Manong Ted, para klaro lang po tayo, no? Nung malamang po yan, na may problema yan, September 4, 2023. Okay. Para po, para lang po klaro. At during the hearing po, nung nag-hearing na kami, tinanong ko na po, tinaalam ko na rin kung sino may obligasyon dito. At pinangakuan naman ako ng DPWH na gagawin nila at patatakbuhin nilang pilit yung sunog atong pumping station. So, ako po bilang congressman... wait lang. Pinangakuan ka. Oo. Bakit hindi mo pinalo up? Naman. Grabe naman kayo. Contractor. Grabe naman kayo. Dapat alam mo na nagbabaha dyan sa inyo, ikutan mo. Gawin mo yung ginagawa ni Yorme. Hindi yung nakaupo lang kayo, naghahantay lang kayo kung ano yung aantay nyo. Oo, ito bumagyo. At ngayon may balita pa, may bagyo na naman napapasok. Ano gagawin nyo na naman? Nakanganga kayo. Isipin nyo nga yun. Mantakin nyo nga yun. Isipin nyo mabuti kung ano yung gagawin nyo para dyan at masimulan mo yung paganahin. Wait lang merong wala. Wait lang yan. Pawala yung ating paganahin nyo, hindi yung ganyan. Nabalita tuloy kayo. Diba? Anong nangyari ngayon sa Maynila? Maraming naapektuhan. Maraming naperwisyo. Dahil dyan sa mga kababayan mo naperwisyo. Hindi, alam mo na parang hindi gumagana. Wala kayong aksyon. Naknambugi kayo. At ako po nakatira talaga dito sa lugar na to sa Tondo. Inaantay ko pong gumana talaga yan. Yes, Congressman. Inyo po nasabi na yan. Kaya nyo Hindi po, saglit lang po, kaya po kung iniisip nyo, bakit ang tagal nung pagdating po ng 2024, nung nakaraan, pumagyo po ulit at hindi pa rin gumagana. That's the time po na sinasabi sa akin ng DPWH na pupondohan na nila dahil hindi na makukuha sa repair. Yun po ang istorya talaga niya. Congressman, I don't want to, na kayo po ibigyan po ng burden, dito po sa inyo pong paulit-ulit na pagpapaliwanag. Kopya na po namin yon. Klaro na po yon. Sabi ho nyo kanina, nagkaroon kayo ng hearing kaninyo. Anong hearing yon? Talaga bang nag-hearing dito ang Committee on Good Government and Public Accountability? Hindi po. Metro Manila Development. Yung nga po. So our point is, Congressman, kung may nakita kayo na pagkakamali dito ng kontratista, binayaran na, hindi pa nagagamit, tapos popondohan pa ng dagdag to repair a non-performing pumping station. So talagang dapat binatikos mo yung kontraktor, ikaw congressman. Pag hindi gumana at may naperwisyo, dapat ang ginawa nyo, dinimanda nyo. Bakit? Binayaran na. Tapos hindi nyo pinagana. Hindi gumana dahil may kulang pa at hindi
Ha, pwede. Ngayon, anong gagawin mo? Oo, sige lang, dagdagan ng pondo. Ganun ba yun? Wow, panibagong pira yan. Ha? Isa lang ang ano dyan, merong sabuatan, malaking sabuatan, sabi ni Aling Ledesma. Isipin mo, ano ba itong DPWH na ito? So ang punto ho is, kung gusto ho ninyong maitama ito, ang appropriate committee na, ay yung committee po ni Congressman Chua na public accountability. Kaninyo, naghain kayo ng resolution, nag-hearing ba? Hindi po, teka muna, Manong Ted. Go ahead, sir. Go ahead po. Go ahead. Noong July 1 po ako nag-ahin ng resolution regarding dito sa pumping station na to. Ngayon lang. Sa tagal-tagal ng panahon, netong July 1 lang kayo naghain ng resolution. Oo, ngayon yung committee ni Chua, dapat doon kayo magharap-harap. Ang problema, papanagutin ka kaya ni Chua? Oo. Eh, hindi pa tapos ang usapin na yan. Dahil andyan si Yorme, talagang babantayan kayo ni Yorme hanggang matapos ang termino ni Yorme, kailangan may mapanagot. Yun ang binitawan niyang salita. Kailangan may managot dito sa mga mga proyektong hindi gumana. Kaya po kung iniisip niyo po bakit noong 2023 hindi kagad ako nag-ahin ng resolution o bakit hindi ko kagad dinimanda. Dahil umaasa po ako na gagawin 2023 pa pala. At hindi mo dinimanda. Umaasa ka na gagawin. 2025 na ho, mama. Ano pa rin ang lagay? Kayo, gipit na kayo. Sukol na kayo. Talagang todo dinay pa. At sana, sino ba may hawak sa Senado nitong usapin na to? Kayo naman ang imbestiga ng Senado. Para naman na mas maganda. Kayo naman ang pag-usapan. Hindi yung mga pinapatawag nyo at iimbestigahan nyo para lang saan. Di ba? Ganun kasimple. Kayo naman ang butasan at merong mapanagot. Yorme, wag mong titigilan ito. Sila ito ng ganong kabilis. Ako po hindi rin po ako technical pagdating dito sa engineering. Opo. Okay, at sige. Yung funding... Opo. Go ahead, sir. Go ahead po. All along naman po, mula noong 2023, nakikita ko naman ginagawa nila yung pumping station. Yung po ang katotohanan ginagawa nila, hindi nila mapatakbo. Bakit kaya? Ba't di mapatakbo yan? Di ba? Alam nyo na ang sagot. Bakit hindi mapatakbo? Kulang nga eh. Kulang ang pondo. Dapat kinasuhan. Matagal na pala tapos hahain ng resolution. Ano nangyari sa resolution? Natabunan ng panahon. Walang nangyari. Nagbaha ang Maynila. Pumping station, pinonduhan. Tapos ikaw nakaupo. Hindi mo naisip yung mga constituent mo. Bira kayo ng bira kay BP Sara Duterte. Kayo naman pala may tinatagong baho. Karma is real. Di ba? Kaya kumabot ka sa video na to, saan ka man sabihin mo dyan, comment section. Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga hanggang sa muli. Like and share. Bye-bye.